pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, President Duterte bumanat sa US at UN. Handa umano siyang dumikit sa Russia at China. Senator De Lima, uubusin muna ang mga tirada sa kanya bago rumesbak. Habang buhay na pagkakakulong, posibleng sapitin ni Senator De Lima ayon kay Justice Secretary Aguirre. Sa ating trending news, van na nag-counterflow, sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Sa good news, Philippine shooting team humakot ng medalya sa International Shooting Tournament. Sa Alam Ba News, alamin sino-sino nga ba ang mga artistang nakulong. Sa ating news coverage, live straw na imbento. Balita naman mula sa Estados Unidos, Charlotte, North Carolina, isinailalim na sa state of emergency. Sa sports, Perlas Pilipinas patuloy na nagdo-dominate sa 2016 SIBA Women's Championship. Sa showbiz, Vina Morales natawa lamang sa hirit na custody case ni Cedric Lee. Mga kandidato ng Mr. Gay World Philippines nagpatalbugan sa press presentation. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras ng ating balitaan. Ako po si Dennis Antenor Jr. Narito po ang detalye ng mga balita. May banat si Pangulong Duterte sa Estados Unidos, United Nations at sa investors na nag-aalala sa pagmumura niya sa European Union na sinabihan niyang magsilayas. Iginiit ng Pangulo na hindi siya natatakot na maglayasan ang mga dayuhang negosyante dahil maaari siyang makipag-alyado sa China at Russia. Idinagdag pa ni Pangulong Duterte na hindi bunganga niya ang problema kundi ang malalang problema sa illegal drugs na sinasamantala ng mga drug lords sa paggawa ng extrajudicial killings na ibinibintang naman sa pulisya. Reaksyon ito ni Pangulong Duterte sa banta ng credit rating agency na Standard & Poor's na maaaring maapektuhan ng political climate ang investment rating ng bansa. Samantala, sa talumpati niya sa Misamis Oriental kahapon, bumanat na naman si Pangulong Duterte sa US, UN at EU na hinamon niyang imbestigahan ng extrajudicial killings pero gigisahin niya rin ang mga ito pagkatapos ng kanilang investigasyon. Pinatay nilang mga ano doon, mga Arabs. Pinaluhod nila. Sila yun eh. Sino? France. Britain. Tapos yung EU ngayon, tapos the gold to condemn it. As again, I repeat it. Samantala, hihintayin na lang ni Senator Laila De Lima na maubos ang mga bintang sa kanya sa pagdinig ng Kamara bago siya sumagot. Sa press conference sa Senado, sinabi ni Laila De Lima o ni Senator Laila De Lima na sasagutin niya ang mga akusasyon kapag narinig na niya ang lahat ng testigo sa Kongreso. Pero sa ngayon, iginiit ni Laila De Lima o ni De Lima na kaduda-duda ang mga maraming testimonya na hindi in aid of legislation ang pagdinig kundi paninira sa kanya. So, hindi na lang ang nangyayari. Masyado na silang nagiging confidence sa sarili nila. They're becoming so reckless. They're resorting sa mga kwentong kutsero na ngayon. So, it's getting to be
laughable. Sila ang mga kinonsulta ko kung sino-sino yung mga ililipat. Kasi mga confirmed based on intel sources na mga may ano sa droga. So I would not want to further touch on that because as I said, I would want muna to hear out all of these so-called witnesses. The reason why I'm saying that he is an asset is because to dispel yung mga haka-haka na naman, yung mga malicious insinuations na the reason why hindi na muna siya sinama dun sa Bilibid 19 is because favored, protektado, and then lalo na yung insinuation na yan na siya ang kumukolekta ng pera para sa akin or what. Let him address that. Samantala, itinanggi ni Senator Laila De Lima na sinadya ng tulugan at agawin pa kalaunan ang malaking oplan ng PNP-CIDG kontra sa talamak na droga sa New Bilibid prisons. Idiniin ng senadora na natuloy ang oplan Cronus gaya ng ideya ni Police General Benjamin Magalong pero hindi pwedeng lumahok doon ang PNP dahil ang NBP ay nasa ilalim ng Bureau of Corrections na under naman ng Justice Department. Explanation po dyan. Although let me make it clear na hindi po accurate yung parang nagiging impression na naging etsapuera yung PNP. I think nasabi rin yan ni General Magalong na during the final implementation, aside from NBI, aside from Bucor, and then PIDEA, although yung mga use of K9, PNP was involved. NCRPO and other select units of PNP plus SAP. Samantala, habang buhay na pagkakakulong, posibleng sapitin ni Senator Laila De Lima, ayon po yan kay Justice Secretary Aguirre. Swak na sa mabibigat na kaso si Senator Laila De Lima batay sa salaysay ng mga presong tumistigo sa Kongreso laban sa Senadora. Ito ay diniin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na nagsabing maaaring makulong ng habang buhay si De Lima kung bibigyan ng bigat ang mga testimonya laban kay De Lima. Well, pag ikaw po ay nag-file, yung siyempre ang pipiliin mo yung pinakamalaki, yung pinakamataas. At yan po ay under 9165, yung sa anti-drugs natin. Yan po ay may kaparusang habang buhay. Pero pwede rin po tayo na mag-file sa ilalim ng revised penal code. At pag yan po ay na-file sa ombudsman, ay meron kong kaakibat yan na administrative case. Samantala, sangayon din ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na suwak na sa mabigat na kaso si De Lima. Binanggit ni Topacio na very credible ang mga presong nagsalita sa Kongreso laban kay De Lima. Sinasabing mga testimonya ng mga bilanggo na walang direktang link kay Senator De Lima. Yan po ay mga pira-piraso po yan ng mga jigsaw puzzle na pagka sinama nyo po, na kumpleto nyo na, ang lalabas po dyan sa jigsaw na yan ay muka ni Senator De Lima. Samantala, tanggap tayo ng isang report, liderato ng Kamara, dumistansya sa inabot ni Senator Laila De Lima na bashing. Magbabalita si RH14, Let Narciso Abinales. Nalungkot si House Speaker Pantaleon Alvarez sa nangyayari kay Senator Laila De Lima. Reaksyon ito ni Alvarez sa umano'y mga pagbabanta at pambabash na natatanggap ni De Lima, bunsod ng investigasyon ng Kamara sa isyu ng kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Kasunod ito ng pagsasapubliko sa contact number ng Senadora, dahilan para makatanggap ito ng hate messages. Pero ayon sa Speaker, kailangan nilang gawin ang nararapat para matigil ang laganap na operasyon ng illegal drugs para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Sabi ni Alvarez, ang kanyang misyon ay tulungan si Pangulong Duterte na magtagumpay ang giyera sa droga at kriminalidad, sino man ang masagasaan o masaktan sa proseso. Sa pagdinig sa Kamara, natanong ang inmate na si Herbert Colango
kung anong numero ni De Lima ang tinawagan niya para makausap ito tungkol sa payola. Yan ang DZRH Newsletter, Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, itinuloy ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagdinig sa extrajudicial killings at nagisa ng gusto ang umaming dating hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Gaya ng inaasahan, sinuri ng husto ni Senator Alan Peter Cayetano ang testimonya ni Matubato at pinuna ang inconsistency sa pahayag nito sa hearing kahapon kumpara sa nauna niyang salaysay. Mistulang nalito si Matubato at nilinaw ang una niyang pahayag na si Pangulong Digong Duterte ang pumatay sa suspected international terrorist na si Sally Macdum at sinabing walang kinalaman si Mayor. Last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yung panggang Sally Macdum. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. Tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Hindi man ako... Sabi mo, ikaw ay isang professional killer. Wala akong nagsabi yan, sir. Sabi mo, sir, ang trabaho mo ay pumatay. Wala, sir. Wala akong sinabi yan. So, ano, sir? Sabi mo, sir, kapgo ka. Ipangyabang, sir. Di ba ang sabi mo, DDS ka? Hindi ako nagsabi, sir, na DDS ako. So, hindi ka DDS? Membro nga, sir. Pero yung pag-ipagyabang ba nga, magsasabi ako nga DDS, hindi yan. Okay. So, miyembro ka ng DDS? Membro, sir. Membro. Samantala, napilitan si Senador Laila De Lima na tumayo at nakiusap sa mga kapwa-senador na huwag masyadong gawing teknikal ang cross-examination kay Matubato dahil hindi naman sila korte na lumilitis ng akusado. The whole purpose of why we are asking questions kay Mr. Matubato ngayon is to test his credibility. Kaya, merong ganyang questioning. Although this is already the cross-examination style of questioning, which happens in regular legal or judicial proceedings before a court of law. Kailangan naman ho natin maintindihan na itong proceedings natin ngayon ay hindi naman talaga a formal judicial proceeding. Na wag naman po sanang ganun, yung masyado naman istrikto. Dalawampung Abu Sayyaf sumuko sa militar. Magbabalita si Tuan Florante Rosales. Asan si... Sumurrender sa militarya ang 20 miyembro ng Abu Sayyaf Group sa pamumuno ni Sub-Leader Katatong Balaman alias Tatong na nakabase sa Sumisip Basilan. Ayon kay Colonel Tomas Donato Jr., 104th Brigade Commander ng Philippine Army, sumuko ang 20 ASG sa kanya at kay Mayor Gulam Hataman sa munisipyo ng Sumisip Basilan kahapon. Sinuko rin ng grupo ang 8 high-powered firearms at 2 locally made shotguns. Ang grupo ni Commander Tatong ang responsable sa pag-ambush at pag-atake sa mga tropa ng pamaraan sa bayan ng Sumisip. Ayon pa kay Colonel Donato, ang pagsuko ng mga bandido ay dahilan umano sa takot nilang mamatay, bunsod na mas pinagbayong focus military operations sa lalawigan ng Basilan. Sinabi pa ng opisyal na bukas ang pintuan ng Armed Forces sa mga bandidong gustong sumuko upang matapos na ang nilusad na gyera laban sa Abu Sayyaf. Yan ang DZRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Isang dambuhalang laboratorio ng Shabu ang nabasyo ng otoridad sa masukal na lugar sa Arayat, Pampanga. Natuklasan ang laboratorio sa Babuyan sa Barangay Laquios na nasa paanan ng Mount Arayat. Ayon kay Mayor Emmanuel Alejandrino, kasama niya ang mga pulis, bumbero at sanitation officers nang inspeksyonin ang malawak na property sa nabanggit na lugar na nasa test run pa lang ng produksyon ng shabu. Sakaling nakapag-operate
kaya nito magluto ng hanggang 100 kilo ng shabu araw-araw. Sinabi ng alkalde na 2 Chinese-looking men ang tumakas sa compound ng Shabu Lab. Samantala, tanggap tayo ng isang report, 6 na katao na tusta sa nasunog na bahay dyan sa May Marikina. Magbabalita si 24 Edmar Estabilio. Edmar, ano pinagmulan? Dennis, hindi nakaligtas kay kamatayan ng 6 na membro ng isang pamilya matapos masunog ang inupahang 2 palapag na bahay sa E. de la Paz Street, Barangay San Roque, Marikina City. Kinilala ni Marikina Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang mga nasawi na sina Gabriela Gatchalian, 81 years old, Brian at Justin San Juan, mag-asawa, Alan Alvarado, anak na sina Apple at Angel, 4 na taong gulang at 1 taong gulang. Ayon sa fire chief, posibleng suffocation ang ikinamatay ng mga biktima dahil hindi nakalabas ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsimula niyang sunog pasado alas 2 na madaling araw at alas 3 pasado nang ideklarang fire out. Ang sunog, Dennis, ay umabot sa unang alarma. Dinisang investigasyon, kuryenteng nag-overload ang pinagmulan ng sunog, habang nasa 50,000 naman ang inabot ng pinsala. At sa ngayon ay patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, Dennis, umaga si Vice President Leni Robredo, chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council, HUDCC, sa magandang proyektong pabahay ng pamahalaang lokal ng San Juan. Ito ang inihayag ni Robredo sa mga opisyal ng San Juan sa kanyang pagbisita kahapon. Sabi mo nga kay Onin, lahat ilabas yung ilabas lahat yung footage kanina. Ayon kay Robredo, sa lahat ng mga babahay ng mga local government unit na kanyang napuntahan sa buong bansa, ang San Juan City niya ang may pinakamagandang bahay para sa mga informal settlers. Bukod dito, pinuri din ni Robredo si Mayor Gia Gomez at anak na si Senator J.B. Ejercito dahil sa kanilang munong pagsisikap ay nagkaroon ng maayos na bahay ang mga informal settlers hindi lamang sa siyudad kundi sa mga relocation site. Dahil dito, idinihin ni Robredo na gagawing modelo ang St. Josephville sa San Juan City para sa mga proyektong pabahay ng pamahalaan. Iyan ang DCRH News. Edmar Estabilio, naglilingkod sa magbabalita. Edmar, ano ba yun? Dumating yung miyembro, yung bombero, wala bang tumawag sa 8888? Hindi ba nasubukan yun? Ang Dennis, yung Rescue 161 ang Marikina. Okay, so doon sila tumawag. Naka-up ba yan? Hindi. Telephone talaga. Telephone, Dennis. Landline lang ito, Dennis. So, oo nga. Kasi nagulat ako. Ang daming taong namatay. Unang alarma lang, Dennis. Ano mo sa observation na bilang sa mga sa field report? Oo. Hello? Madalas mangyari yung may namamatay, Dennis. Oo nga. Sa mga malalaki sunog. Oo nga. Okay, maraming salamat, Edmar. Balik sa'yo, Dennis. Nagbabalita ng live si Edmar Estabilio. Showbiz naman tayo, Vina Morales natawa lamang sa hirit na custody case ni Cedric Lee. Magbabalita si 4-3, si Rocky. Bagamat problemado, ngunit natawa na lamang si Vina Morales sa inihirit na custody case ng kanyang dating karelasyon at ama ng kanyang anak na si Cedric Lee. Ayon kay Vina, hindi niya alam kung magagrant ng korte ang inihingi ni Cedric na custody dahil hindi naman umano siya kasal dito at isa siyang single parent. Sinabi pa ni Vina na ang pagkakaalam niya para lamang sa mag-asawa ang custody case. Ngunit kung sakali man umanong ipagpilitan ni Cedric ang nasabing claim, ay handang-handa naman daw siya na harapin ito. Samantala, very supportive naman umano ang kanyang foreigner boyfriend sa kasong kinakaharap niya, ngunit ayaw niya raw itong idamay sa kanyang gulo dahil sariling problema niya iyon. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Trending ngayon sa social media ang video ng isang van na walang habas kung magmaneo sa gitna ng kalsada. Makikita po sa video footage na ito na meron ng mahigit 27,000 views na bahagyang masikip ang daloy ng trapiko nang biglang humarurot at nag-counterflow ang isang van na sumalpok naman sa puting kotse na nagmistulang trumpo at tumama pa ito sa isa pang sasakyan.
Nanawagan naman ang doktor ang pasahero ng itim na kotse sa kung sino mang nakakakilala sa driver ng Grandia van para mapanagot sa ginawa niyang danyos. Naganap ang insidente noon pang September 11 po yan, 2016, ganap ng alas 8 8:51 ng umaga nang papunta ang doktor na si Narisa Ragos sa Las Piñas. So hanggang ngayon, di pa nakukuha yung driver. Para sa good news, isa na namang karangalan ang muling tinanggap ng Pilipinas matapos magwagi ang Philippine Shooting Team at humakot ng medalya mula sa isang international shooting tournament. Para sa kabuuan ng magandang balitang yan, alamin natin yan sa report ni RHO9 sa Nicasulia. Muling humakot ng medalya ang mga natatanging Pinoy sa isang well-celebrated international shooting tournament na ginanap sa Surabaya, Indonesia. Hinigitan ng 101 miyembro ng Philippine Practical Shooting Association o PPSA ang nasa humigit kumulang sa 480 kalahok mula sa 20 mga bansang sumali sa Astral Asia 2016. Sa pangunguna ng mga tinanghal na champion shooters na sina Jetro Junicio at Jufro Jaglihano, nabuo ng Philippine Shooting Team ang may 56 na ginto, 15 pilak at 7 tansong medalya. Bukod pa ito sa mga tropeyong kanilang naiuwi para sa karangalan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ito na ang pinakamaraming medalyang naiuwi ng grupo para sa bansa. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating Alam Ba News, alam nyo ba na bukod kay Robin Padilla, meron pang ibang artista na nakasuhan at nakulong? Aba, interesting ito. Alamin po natin mula kay RH49, Rita Salonga. Noong nakaraang hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso, sinabi ng mga witnesses na sina Rodolfo Magleo at Herbert Colanco na Las Vegas ang loob ng New Bilibid Prisons dahil maraming mga artista ang malayang nakakapag-perform doon. Ilan sa mga nabanggit ay sina Sharon Cuneta, Freddie Aguilar at Mocha Girls. Kaagad namang dinipensahan ng action star na si Robin Padilla ang mga kasamahan nito sa industriya at sinabing walang masama kung maimbitahan ng mga itong mag-perform para sa mga bilanggo. Dagdag pa ng aktor, nung siya ay nasa loob ng piitan, nag-imbita rin siya ng kanyang mga kapwa-artista para pasayahin ang mga preso. Parte daw ito ng rehabilitasyon ng isang bilanggo na may expose rin sila sa kultura. Si Padilla ay nasintensyahan noong 1995 para sa kanyang kasong illegal possession of firearms. Maliban kay Padilla, sino-sino pa nga bang mga sikat na artista ang nagkasala sa batas at nasintensyahan ng pagkakakulong? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating Discovery, mahilig ka bang mag-hiking at mag-camping? At kadalasan ay nauubusan ka ba ng mainom na tubig? Nako, lalo na tuwing tag-init. Life Straw ang makakatulong sa'yo. Alamin natin yan mula kay RH44, Vien Dacles. Mahilig ka bang mag-hiking o mag-camping at kadalasan ay nauubusan ka ng maiinom na tubig? Solve na ang problema mo dahil na-imbento na ang isang gadget na sasagot sa problema mo sa inuming tubig. Ito ang Life Straw, isang straw-style filter na ginawa upang ang 1,000 litro ng maruming tubig ay maaaring inumin ng safe. Sa pamagitan ng Life Straw, tinatanggal nito ang halos lahat ng waterborne bacteria at mga parasites. Gawa ito ng Swiss-based Vestergaard Fransen para sa mga taong nakatira sa mga may hirap na bansa at ipamimigay rin sa pamagitan ng humanitarian crisis. Ang Life Straw personal filters ay maaaring makapagbigay ng malinis na tubig sa loob ng 1 taon. Una itong ginamit noong lindol sa Haiti, noong bumaha sa Pakistan at Thailand, at noong lindol na tumama sa Ecuador. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Balita mula sa Estados Unidos, Charlotte, North Carolina, isinailalim sa state of emergency. Isinailalim sa state of emergency ang Charlotte, North Carolina matapos ang talamak na insidente ng karahasan. Idineploy na rin ang National Guard troops sa mga lansangan dahil sa patuloy na kilos protesta dahil sa pagbaril ng pulis sa isang black man. Samantala, nasa ilalim naman ng life support ang isang lalaki matapos barilin ng isang sibilyan habang gumagamit ang mga riot police ng tear gas, rubber bullets at flashbang grenades para buwagin ang grupo ng mga demonstrador na nagnanakaw sa mga tindahan. 4 na pulis ang naitalang casualty sa naturang protesta. Una rito, binaril at napatay ng isang pulis sa parking lot ng apartment complex ang isang black man na nakilalang si Keith Scott dahil sa isang alitan. At yun ang balita mula sa Ibayong Dagat, RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Matapos tambakan ng mahigit 100 points ang Laos, tinambakan naman ng Perlas Pilipinas ng 78 points ang Vietnam para sa kanilang ikatlong panalo sa 2016 SEABA Championship for Women na ginaganap sa Malacca, Malaysia. Nanguna agad ang Perlas Pilipinas sa first quarter ng laro sa score na 26-8. Mula noon, hindi na umawat ang mga manlalarong mula sa Pilipinas at tinuloy-tuloy ang pagtambak sa Vietnam team. Umabot ang score sa 95-41 pagkatapos ng third quarter pero hindi pa rin umawat ang Perlas Pilipinas. Itinuloy ang pag-atake ni Camille Zambile, Aliana Lim at April Bernardino para tapusin ang laro ng 134-56. Nagmamarka ito ng ikatlong sunod-sunod na panalo ng Perlas Pilipinas sa nasabing tournament. Ang susunod na makakalaban ng Perlas Pilipinas ay ang Team Indonesia mamayang gabi. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Ipinakilala na sa press people ang 36 na kandidato para sa Mr. Gay World Philippines 2016. Ang nasabing pageant ay eksklusibo para sa mga lalaking may pusong babae. Nang magpakilala na ang mga ito, marami ang napanganga dahil isa sa mga ito ay pulis, habang may isa naman na nag-iisang anak na lalaki ng retired army officer. Magandang hapon po, pulis niyo po, PO1 Jessica Davis from Taguig City. My name is Jerome J. M. Mantilla, representing Davao City. I am the only son of a retired Army General, a proud OFW, and a proud father of 2. Ayon sa National Director nito, walang magiging problema pagdating sa premyo ng mga mananalo. Actually, sabi nila, sa akin daw pinakamataas ang premyo. I give 300,000 pesos cash plus other sponsors and 1-year training and so on and so forth. Marami ako ibibigay for the winner. Nakausap ko rin ang reigning Mr. Gay World Philippines na nanalong second runner-up sa Mr. Gay World 2016 na si Christian Laksamana, kung saan sinabi nito kung ano talaga ang hinahanap ng Mr. Gay World para sa kanilang magiging winner. It more focuses on being versatile and being spokesperson. Because if you will be able to possess the skills, you might be the next Mr. Gay World 2017. Samantala, aminado naman si Christian na may mga nagparamdam sa kanya noong sumali siya sa Mr. Gay World 2016 sa Malta. I'm with Brazilian and Czech Republic. We are sharing the same room. You know, because Pinoy they have really positive perspective regarding to the Pinoy. Malaki yung admiration nila sa Pinoy, kaya alam mo yon. Tinatanong nila kung single ako, ganon. But lagi ko naman sinasabi sa kanila na I'm not here just because of the relationship, but I am here just for the crown. Yeah. Oo, dapat baliin yun kasi sumpa yun At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Merong inaantabayan ng bagyo ang pag-asa na maaaring pumasok sa PAR. Dahil dito, ano kaya ang ating asahang panahon ngayong araw at sa weekend na parating? Alamin natin yan ang latest weather situation mula sa report ni RH44, Vien Dacles. Thank you, Dennis. Napanatili ng tropical depression na sa ngayon ay nasa Pacific Ocean pa
ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos papalapit ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng Pag-asa ang binabantayang tropical depression sa layong 1,840 kilometro silangan ng Luzon na inaasahang papasok ng PAR bukas at tatawagin sa pangalang Helen. Ito ay may taglay na lakas na hangin aabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna habang kumikilos hilagang-kanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Sa oras na ito'y pumasok na ng PAR, ito na ang magiging ika-4 na bagyo sa bansa ngayong buwan. Samantala, asahan ngayong araw na makararanas ang malaking bahagi ng bansa ng isolated rain showers at thunderstorms, partikular sa eastern section ng Luzon. Nagpakita ang araw kaninang 5:45 na umaga at lulubog naman mamayang 5:51 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kababasok lang pong balita, binulaga ng malakas na lindol ang Tokyo, Japan, kani-kanina lamang. Ayon sa US Geological Survey o USGS, umabot na sa 6.4 ang lakas ng nasabing lindol, ngunit wala umanong senyales ng tsunami. Ayon sa Weather Agency ng nasabing bansa, bagamat nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa sea level, ngunit wala umanong nasira ng mga ari-arian. At bago tayo magpaalam, mag-Christmas countdown na muna tayo papuntang weekend. Ilang araw na lang, Pasko na. Meron tayong 92 days, 12 hours, 22 minutes at 50 seconds. At sumayin nyo naman ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng buo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Sa Lunes, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Peace on earth, we dream for the world. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Negosyo Tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Di biro maging nurse.
nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System, inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Macuja Elizalde, check out her website at www.lisamacuja.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Macuja. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Ano ba yung usual makabawal para mag-take effect itong mga products na ganito? Usually pag topical, local lang ang effect niyan, dyan lang sa balat, no? Pero ang ano natin is, pag maglalagay kayo niyan, you should follow yung mga instructions talaga. No? Pag sinabing ilagay mo sa gabi lang, sa gabi mo lang ilalagay. Pag sinabing bawal magpaaraw, pag naglagay ka niyan, dapat huwag ka magpapaaraw. Pag sinabing, pag nilagay mo yan and you put another one, like to protect your skin, you have to follow that. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness, araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. Hindi porke balita, seryoso usapan. Pwede namang magaan. Issue ni Lakay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Pag nagalit yung asawa or lalaki na nasa ibang bansa, nabwisit siya doon at nabalitaan niya may ginagawang may dulokadidang. Yung babae. Yung babae, may dulokadidang. May boyfriend. May boyfriend. May karapatan ba siyang palayasin doon sa bahay? Yung boyfriend pwede palayasin. Pero yung asawa hindi. Mag-file mo na sila ng kaso. Yung filing ng legal separation, ganun kasi the mere fact of filing the petition for legal separation, may right na sila maghiwalay sa bahay. Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Legal Minds sa DZRH News Television. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga.
Pinakamahalaga sa lahat ang mapanatiling kalmado at alerto sa lahat ng oras. Huwag mataranta. Sa halip ay pagsamasamahin ng pamilya o sino mang nakapaligid upang humugot ng katatagan ng loob at maprotektahan ang bawat isa. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Paano ba nagsimula itong nose lifting na ito? Based from history, was parang dahil ba sa dami ng ano bang tawag doon? Parang panawagan. Marami nangangailangan. Well, it started not as nose lifting talaga eh. Parang reconstruction. Baga, may mga patients na tabingi, baluktot, or ganon. Then, based from, parang dahil sa aksidente. Yes, so then ang ginagawa ay siya, nire-reconstruct. No? Then dumating yung time na aesthetic na ang dating, na pangpapaganda na. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness, araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Sa ibang nasyon ba ang tawag nila divorce? Divorce, pero dun sa divorce sa ibang nasyon, pwede kang mag-remarry. Yes. Kasi absolute divorce sila. Absolute. Sa atin, relative lang. divorce. Relative divorce insofar as non-Muslim. Pero pag Muslim, may tinatawag tayong absolute divorce. Yun ang pagkakaiba. Di ba? May divorce sa Pilipinas yun sa mga Muslim brothers and sisters natin. Okay? But with respect to non-Muslim, relative divorce lang. Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Legal